Isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. So tayo po ay nasa episode 94 na. Last meeting na pag-aralan po natin do sa ating topic na Kohelet na ang Panginoon ay Jesus received worship. So siya po ay karapat dapat sambahin dahil siya ay isang Diyos. So napatunayan natin sa ating mga teksto na binasa na ang Panginoon ay sinamba at higit sa lahat siya ay pinuri. Kaya nga ang Panginoon ay karapat-dapat siyang sambahin din tulad ng kung paano natin sinasamba ang Diyos. So siya isang Diyos na dapat siyang papurihan, dapat siyang sambahin. So dagdagan po natin ang ating pag-aaral tungkol sa ating Panginoon. So ang Christology muli ay pag-aaral tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesus at lalo higit sa kanyang mga ginawa. So sa araw na ito, patuloy nating dagdagan pa at meron tayong ang sabi nga rito sa topic natin, Jesus uses divine titles. So meron din siyang kalalagayan o may ginamit din siyang mga banal na titulo o para bang kung titingnan natin, 'pag sinabing divine titles is pertaining to God, patungkol ito sa ating Diyos. Kung natatandaan natin, ang Panginoon sinabi niya sa mga Hudyo na sabi niya, ah, bago si Abraham ako na. So isa 'yon sa kinlaim ng ating Panginoon bilang isang kanyang pangalan o bilang isang titulo. Siya ay naandoon na, siya ay siya na. Ibig sabihin, ang 'pag sinabing ako ay ako na, so naandoon na ang Panginoon bago pa si Abraham. So ito yung isang dahilan kung bakit dumampot ng mga bato ang mga Hudyo para siya ay batuhin. So nakita natin ang titulo na ito ay ginamit ng ating Panginoon at sa kanyang pagpapakilala, pinatutunayan lang dito na ang Panginoon ay existing na bago pa si Abraham. Kaya nga hindi naniwala yung mga Hudyong nakapaligid sa kanya dahil sabi sa kanya, wala ka pang 50 taon. Paano mo nakita si Abraham? Kaya nga sa kalalagayan ng Panginoon, hindi nila kilalang lubusan ang ating Panginoon. So pag sinabing I am, referencing God's name in Exodus. Sa Exodus kasi ginamit din ito nung time na si Moses ay inutusan ng Diyos para magsalita para sa mga Ehipto, ay sinabi rin ng Diyos kay Moses para sabihin sa mga Israelita, sorry hindi pala Ehipto, sa mga Israelita, ah, para ilabas sila sa Ehipto. Ang sinabi ni Moses, ah, ah, paano sasabihin kong pangalan mo? Para bang kung titingnan natin, 'pag inutusan tayo ng isang tao para sumunod ka at para maging epektibo yung utos, dapat kilala mo yung nag-utos. Dito nga nagpakilala ang Diyos na ang sabi, sinabi ng Diyos, "Ako ay si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga." So, I am, yung the word na I am ay isang pangalan na ginamit din sa Exodus para pagpapakilala sa bilang isang pangalan ng Diyos. So, kung meron tayong mga pangalan na katulad ng ginagamit natin ngayon. Pero ang Diyos na nagsalita kay Moses, sabihin mo, ako ay si ako nga. So, ibig sabihin, kung sino yung pinakikilala ng Ama o ng Diyos, siya na nga yung Diyos na nagpapakilala kay Moses. Kaya nga dito sa dalawang verse na ito, kung titingnan natin,
ah, kung ginamit din ng ating Panginoon ang pangalang ako nga, ibig sabihin nung sinabi niyang bago si Abraham ay, i ipinanganak, ako ay ako na. Bago si Abraham ay ako na. Ibig sabihin, nauna talaga ang Panginoon kaysa kay Abraham at lalo higit nung time na nagsalita si ang Panginoon kay Moses na sinabi rin. So, posibleng iisa yung nagsalita kay Moses at, siya ring nagsalita sa mga Hudyo na kausap ng ating Panginoon. So, yung the word I am ay isang divine title ng ating Panginoon at, marami siyang, sinabi sa Book of John. Meron siyang 7 I am na naging titulo sa pag-aralan din natin yung 7 I am na kine-claim niya katulad ng I am the light, I am the way, I am the truth, and I am the resurrection. So, maraming sinabi ang ating Panginoon bilang isang, nagpapakilala kung sino siya. So, isa ito sa naging kaso ng ating Panginoon kung bakit nagalit ng husto sa kanya ang mga Hudyo. Kaya nga do'n sa John chapter, 8 verse 58, kung titingnan natin yung sinabi doon ng ng ah, mga Hudyo, ang sabi ro'n wala o sabi nga, verse 57, dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham." So, nakita natin dito na yung arguments between the Jews and ating Panginoon, ito nga yung nagpakilala sa siya na siya nga ay, nauna kay Abraham. Kaya sa 59 ang sabi, "Dumampot ng bato ang mga upang siya ay batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo." So, ang Panginoon ay hindi nila kilala that time. So, kahit naman tayo, kung tayo nabuhay nung time na kasabay ng Panginoon, baka rin hindi tayo maniwala sa kanyang sinabi na siya ay, bago pa si Abraham ay siya na. So, isa yon sa isang, hindi matanggap ng mga Hudyo na na isang katangian o katauhan ng Panginoon na bago pa isinilang si Abraham, ang Panginoon ay existing na. So, nag-claim din ang Panginoon sa isang title din ng Panginoon, siya yung Alpha and Omega, siya yung first and last. So, kung titingnan natin sa Isaiah verse 44, verse 6, ang sabi ng Panginoon o ni Yahweh, ang sabi rito, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. So, ang Panginoon ay siya yung simula at ang wakas. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay at sa Kanya rin magwawakas ang lahat ng bagay. So, sa pagiging Diyos niya, walang ibang Diyos, sabi niya, maliban sa akin. So, sino yung Diyos na tinutukoy dito? So, yung nagsalitang, siya yung Alpha and Omega. Siya yung simula at ang wakas. So, sa pagkilala natin sa Panginoon, kung hindi tayo malalim ang relasyon sa Kanya, ang Panginoon ay kilala lang natin siya nung siya ay nagkatawang tao. Pero kung matututo tayo at matuturuan tayo, mag-aaral tayo, si Jesus makikilala natin noon pa isilang ang lahat ng bagay bago pa likhain ng sanlibutan, na andun na ang ating Panginoon at isa itong, katangian ng isang Diyos. Kaya nga doon sa nagsabi na ako ang Alpha and Omega, ako ang simula at ang wakas, ay siya nagpapatunay na siya ay Diyos, walang Diyos maliban sa Kanya. Yung nagsalitang ako ang simula at ang wakas. So, ang Panginoon din, kinlaim din niya ito
kung papaano sinabi ito ni Yahweh o ng Panginoon. So, ginamit din ito ng Panginoon sa Revelation chapter 1, verse 17. Sinabi ng Panginoon na dito, pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. So, nakita natin kung sino yung kausap at pinagpatirapaan ni John ay walang iba kundi yung ah, Panginoon. Yung sinabi nga rito, sabi ni Yahweh. At kung titingnan mo doon, ang word ni Yahweh ay Panginoon. Ang ibig sabihin, kaya nga ang sabi niya ay ang hari at tagapagligtas. Yung hari ng mga hari at siya rin yung tagapagligtas. At sinabi rin dito, ang makapangyarihan sa lahat. Di ba? So nakikita natin ang ating Panginoon, siya yung hari at siya yung tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon kay John, sabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. At ang sabi nga rin dito sa 1:8 ng Revelation, ako ang Alpha and Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan at Diyos sa nakaraan at siya sa darating. So nakita natin yung Alpha and Omega, yung simula at ang wakas, ang sabi rito, siya ay Panginoong Diyos na makapangyarihan. So, paano kaya yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon? Paano kaya sila nagpupuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kaya nga, pag nagpakilala na sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, at wala naman tayong itatapat na aklat para pabulaanan na siya yung Alpha and Omega, siya yung first and last, para pabulaanan itong sinabi ng Panginoon, wala tayong ibang aklat na makikita. Kaya dito sa pagiging simula at ang wakas ng ating Panginoon, nagpapatunay lamang na siya ay isang Diyos na makapangyarihan. Kaya napakaliwanag ang sinabi rito sa pahayag o Revelation 1:8, sabi, ako ang Alpha at Omega, wika ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, Diyos sa nakaraan, at sa Diyos na darating. So, siya ay nag-iisang Diyos. Kaya nga sa atin, hindi po tayo nagkakamali mga kapatid na sambahin at purihin ang ating Panginoon tulad ng pinag-aralan natin dati. Kasi siya yung nag-iisang Panginoon o nag-iisang Diyos na sabi nga, ako ang simula at ang wakas. So, sa pagkilala natin sa ating Panginoon bilang Alpha and Omega, so kinikilala din natin siya bilang isang Diyos. Kaya nga tayo sa pag-aaral natin kung sino ang ating Panginoon, mapapatunayan natin siya yung tagapagligtas. Sabi nga rito, ah, na nung sinabi ng Panginoon kay John, sabi rito, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. So ang Panginoon kasi si John kasi dinala sa harap ng trono ng Diyos, nagpunta siya roon, ipinakita ang lahat. At nakita niya ang ating Panginoon, kaya nga nung siya ay nagpatira pa, sabi nga para siyang patay na bumagsak sa paanan ng ating Panginoon. Pero ang sabi, ngunit ipinatong niya ang kanyang kamay sa akin, ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. So, tayo ay nasa mabuting kamay kapag tayo ay nanalig sa ating Panginoon bilang siya yung Alpha and Omega. So nakikita natin yung titulo ng Panginoon ay walang katulad, walang nagke-claim na siya rin yung simula maliban sa ating Diyos at siya rin yung wakas. So wala tayong pwedeng
ah, para bang hindi natin puwedeng kontrahin ang Panginoon sa bagay na 'yun at napatunayan naman natin sa pamamagitan ng kaniyang banal na kasulatan. Bago pa nilikha ang sanlibutan, nando'n na siya at pagdating sa huhukuman niya sa sanlibutan, naandun pa rin siya bilang wakas. So, kinikilala rin siya bilang isang Panginoon ng pamamahinga. So, nakita natin yung Lord of Sabbath kung tatandaan natin, kasama sa ibinigay na kautusan sa Ehipto ang isang araw ng pamamahinga. Kaya nga ang mga tao walang ginagawa nung time na yon at, hindi sila bumubuhat, talagang, as in wala silang gagawin kundi magpahinga. So, ang Panginoon nung siya'y dumating dito nagpakilala rin siya na siya yung, Panginoon ng, pamamahinga. At ito nga yung din ng Panginoon sa kautusan ng mga Hudyo nung time na siya'y nagpagaling ng araw ng pamamahinga. Kaya nga sabi ng Biblia, ang Panginoon ang anak ng tao ang siyang naging Panginoon ng araw ng pamamahinga. So, mas higit na, ah, nakapangyarihan ang Panginoon kaysa araw ng pamamahinga. Kaya nga kung bakit lang binigyan ng araw ng pamahinga ang mga Israelita nung time na sila ay inalabas sa Ehipto kasi nga gusto ng Diyos na makapagpahinga sila. Ang Sabat ay para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. So, kaya nga maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Mark, chapter 2 verse 28, ang nagsabi doon, ang anak ng tao ay Panginoon maging araw ng pamamahinga. So, siya ang Panginoon nating lahat. Siya yung walang ibang, katangian maliban sa pagiging Diyos. Kaya nga kung ang Sabat ay ginagamit 'yan para sa isang, ah, pagtatangi para sa Panginoon, so siya yung pinagtatangian natin ng araw ng pamamahinga. So, tulad natin sa panahon natin ngayon, ang Panginoon ay sinasamba natin sa araw ng pamamahinga at ito'y talagang, tinataas natin siya kaya nga yung unang araw ng sanlinggo, isang paraan 'yan para makapagpuri tayo at nagagamit natin yung araw na ito para sambahin natin ang ating Panginoon. So, marami pang names and titles ang Panginoon. Si Jesus, ang tawag sa kanya ay Jesus dahil siya ay tagapagligtas ng, kanyang bayan sa kasalanan. So, alam naman natin 'yun sa Matthew 1:21, ang sabi Joseph ng anghel ng Diyos, manganganak si Mary ng isang lalaki na pangangalanan niyang Jesus, na ibig sabihin na siya ay tagapagligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. So, walang ibang may titulo ng pangalang Jesus maliban sa ating Panginoon na makapagliligtas. Kaya nga sa Acts 4:12 sabi roon, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng ating Panginoon. So, napakahalaga ng pangalan ng Panginoon, yung titulo niya, bilang Jesus, bilang tagapagligtas, bilang Panginoon natin, so bilang Redeemer natin. So, ang Panginoon po ay merong, banal na, titulo o kalalagayan. So, ang ating Panginoon ay tinawag ding, Mesiyas o Mesiya o Kristo na ibig sabihin ay anointed one. Siya yung hinirang, siya yung pinili o siya yung pinahiran. At sa kanyang, pagiging Kristo at sa kanyang pagiging Mesiyas, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan at napakaganda yung titulo ng Panginoon na Kristo o para bang siya yung pinili o hinirang para magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Siya yung, sinugo ng ating Panginoon. So, siya rin ay tinatawag na Son of God. So, ito yung banal na kalalagayan ng ating Panginoon.
So, wala naman duda na ang Panginoon ay ipinakilala ng Diyos Ama, bilang kanyang anak. Kaya nga nung nabaptize ang ating Panginoon nung sa John 3:16, sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa libutan, kaya isinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak at kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga yung pagiging Son of God ng ating Panginoong Hesus ay, sa kanya lamang ang titulo na yon. Siya yung, tagapagligtas ng kasalanan ng sanlibutan. Nung nabaptize ang Panginoon, ang sabi, mayroong isang malakas na tinig sa langit. Ang sabi, ito ang aking kinalugdan na anak. So, ang Panginoon ay hindi lamang anak ng Diyos, siya ay anak din ng tao. Kung tatandaan natin, ang Panginoon ay inihula, siya ay ipanganganak ng isang birhen. So, pagdating ng Panginoon dito, siya ay fully God and fully man. So, yung kanyang divine nature ay talagang mapapatunayan kasi hindi naman nabawasan yung kanyang ano, hindi naman nabawasan yung kanyang kalalagayan eh. Para bang kung ang Panginoon ay itinuring na anak ng tao, so yung kanyang katawan ay talagang isinilang sa sanlibutan ito na ang purpose noon sabi sa Hebrew 10:5 para gamitin lang para maging handog at sa ipagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. So nakita natin bilang anak ng tao, ang Panginoon po ay may misyon para ganapin yung pagliligtas ng katauhan. So siya ay tinatawag na ano, Lord o Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay tinatawag ding Panginoon. Meron siyang makapangyarihang ah, ruler. Siya yung sovereign ruler. Siya yung makapangyarihang ah, naglilid o nag nagbibigay sa atin ng para bang siya yung naghahari sa atin. So, ang Panginoon ay bilang Panginoon natin, dapat kilala natin siya at nirerespeto natin yung kanyang pagiging Panginoon. So, minsan ang mga tao, tinatanggap ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas lang, pero never nilang gawing ruler ng kanilang buhay. Siya yung maging Panginoon ng buhay natin. So, nakakalimutan natin yung minsan yung bagay na yon. At kapag tayo minsan ay tumanggap sa Panginoon para bang gusto natin tayo pa rin ang nasusunod. So, bilang Lord o bilang Panginoon, so siya ay merong makapangyarihang ah, ah, siya yung makapangyarihang Panginoon. So, tinatawag din siya ng Lamb of God. Siya yung sacrificial ah, offering. Siya yung sacrificial atonement. Siya yung nagbibigay sa atin ng pampalubag loob sa Diyos. Siya yung kanyang katawan ang sabi nga bilang anak ng tao o bilang anak ng Diyos, so tinawag din siya na Lamb of God na anak ng kordero ng Diyos na ibig sabihin siya yung ihahayin para sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. So, walang ibang may titulo maliban sa ating Panginoon din yan. Tinawag din siyang Emmanuel doon sa Matthew 1:22 na ibig sa atin, kasama natin ang Diyos. So, God with us. Imagine natin kung hindi nagparito ang ating Panginoon. So, siguro wala tayong access sa Diyos. Kaya nga nung nagkatawang tao siya, kasama natin daw ang Diyos. Kaya nga maliwanag yung yung mga titulo ng Panginoon na walang ibang umaangkin nito. Pero marami sa ngayon sa panahon natin ngayon,
inaagaw yung pangalan ng ating Panginoon. At marami na ring nagke-claim sila na rin yung anak ng Diyos, at sila na rin daw yung may-ari ng kaluluwa natin. Sila na rin yung, may-ari nung mga iglesia. So, minsan nakakalungkot isipin na nalalapastangan po ang ating Panginoon dahil sa mga gano'ng bagay. So, 'pag sinabing Emmanuel, kasama natin ang Diyos at siya rin yung Logos. 'Pag sinabing Logos, ito yung, eternal word at natatandaan natin sa John 1:1, ang sabi, "Sa pasimula pa'y nandun ang salita'y kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos." So, nakita natin yung word na Logos ay isang, tawag dito, sabi doon ay siya yung salita na nagkatawang tao sa John 1:14. So, yung Diyos, yung salita nagkatawang tao, nagpapakilala na siya ay Diyos. Kasi nga doon sa John 1:1, kasama siya ng Diyos, yung salita. At yung huling stanza ng John 1:1 sabi, siya ay Diyos. Yung logo ay isang Diyos. Kaya nga yung, divine titles ng ating Panginoon ay, taglay niya. Kaya kung hindi natin siya paniniwalaan, hindi natin siya kikilanlin, so mako-compromise yung ating, pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, siya rin naman yung tagapagligtas din natin. Siya rin yung ating Savior, siya yung, ah, nagbigay din sa atin ng pag-asa na tayo ay maligtas. So, walang ibang, Savior sa sanlibutan ito maliban sa ating Panginoon. So, dala-dala niya yung kaligtasan, ginanap niya yung kaligtasan, kaya nga sa buhay nating mga tao na nagkasala, 'pag hindi po natin inadmit ng ating Panginoon o hindi natin inadmit sa sarili natin na tayo makasalanan, hindi po natin kailangan si Jesus sa buhay natin. Kaya nga yung mga ginamit ng Panginoon na titulo bilang isang, ah, bilang isang Jesus, bilang isang Mesiyas, bilang anak ng Diyos, bilang anak ng tao, bilang Panginoon o bilang kordero ng Diyos o bilang Emmanuel o Logo. So, kung hindi po natin ito pahalagahan, talagang hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Siya yung pasimula at ang wakas. Siya yung Alpha and Omega, siya yung makapangyarihang Diyos, siya rin yung Panginoon ng araw ng pamamahinga, siya yung anak ng Diyos, at napakarami niyang kinlaim na ako sabi nga, ako ang muling pagkabuhay, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. So, ang daming claim ng Panginoon yung kanyang, divine titles. Kaya nga sa ating na nag-aaral ng salita ng Panginoon, mas lalo higit na magkakaroon tayo ng relationship sa Kanya kung patuloy tayong maniniwala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga titulo na sinabi. So, isang araw pag-usapan natin yung 7 I am, siguro pag-aralan natin sa susunod, idagdag natin dito sa, Christology na pag-aaral kasi dito sa oras na ito ginamit natin yung titulo ng ating Panginoon, yung banal na titulo niya, ang dami nating nakita. So, marami pa at kung pag-aaralan natin ng gusto yung kanyang mga titulo at hihimayin natin, napakarami pong titulo ng ating Panginoon. So, sa next meeting, pag-aralan po natin, dagdagan po natin yung, divine titles ng Panginoon, yung 7 I am na sinasabi niya. Makikita po natin yan sa Book of John. So, dagdagan natin po sa susunod mga kapatid. So, sa araw na ito, patuloy tayong
ingatan ng Panginoon do'n sa munti nating naihayag, sa munti nating narinig. Naway makatulong ito para makilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na, titulo na kini-claim niya. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli sa susunod na linggo, muli po tayong magsama-sama at, naway maging kapakinabangan ito sa buhay ng mga taong, nananalig at sa mga taong mga wala pa sa ating Panginoon. Gamitin po natin minsan ang banal na kasulatan para matuto po tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you again next week.